Near Equatorial Trough magpapatuloy na magpapaulan sa iba't ibang bahagi ng Mindanao, especially Davao Region and the rest ng Zamboanga Peninsula. Pero buong nalalabi ng bansa, patuloy na fair weather at asahan ang matinding alinsangan ngayong araw. Tugigaraw, halos 40 degrees Celsius ang naitalang air temperature. At bagong magiging program natin sa monitoring ng tropical cyclone, bagong spaghetti model charts na ginawa ng inyong lingkod, magiging available na rin. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, April 23, 2025. Ang oras sa ating buwas may maga ay alas 10:16 na ng umaga. Patuloy na magiging maalinsangan pa rin sa buong bahagi pa rin ng bansa, especially dito sa bahagi ng Northern Luzon hanggang Visayas area. Sa Mindanao ay dahil sa epekto pa rin ng Near Equatorial Trough na tinawag naman na Intertropical Convergence Zone kay Pag-asa, ay manatiling magiging overcasting gloomy sa kanila at makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan despite na medyo humid pa rin ang kanilang panahon, lalo na sa may bandang Davao Region. Base sa ating Doppler radar imagery, may mga ilang water vapor na umiira sa may bandang Manila Bay o bandang Batangas, kaya medyo accumulated yung kulimlim dito sa amin sa Caloocan. Pero patuloy pa rin ang mainit at maalinsangang panahon, bunsod pa rin ang tuloy-tuloy natin na matinding istelis. Yung istelis na yan, nagdadala pa rin ng napaka-maalinsangang temperatura na nagbubunsod ng pagtaas ng ating heat index ng tuloy-tuloy po yan. So patuloy pa rin tayo magiging humid at maalinsangan ng ating maghapon pa rin gaya kahapon at asahan lalagpas pa rin sa 45 degrees Celsius ang magiging heat index natin. Meron thunderstorm watch na nakataas sa NCR as of 10 o'clock AM. So kasama na ang Greater Manila at ilang karatig bayan. Kasama na ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite within 12 hours yan. Sana nga umulan kahit papano para nga maibsan man lang kahit papano ang matinding init. Dahil since April 1 ay hindi pa rin kami nakaranas ng matinding buhos ng ulan. 3 pa lamang ang huling na itala sa amin sa Caloocan, and the rest wala kaming naranasan na pag-ulan. So maganda nga sana umulan kahit papaano dito sa Metro Manila. Sa Visayas naman ay ang bahagi ng kasama na rin ang Palawan yan, malamang, at ilang bahagi ng Negros Occidental, Iloilo, Guimaras, Antique, so sa Panay Island, within 12 hours daw naka-forecast yan. Hopefully ulanin din kayo dyan para maibsan o makontrol ang grabing init. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at few clouds ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So patuloy pa rin ang mainit at matinding sikat ng araw sa amin despite na medyo kumukulim-kulimlim dahil nagkakaroon ng medyo overcast ang paligid sa Impapawid at posibleng nagkaroon ng accumulated water vapor, pero tuloy-tuloy pa rin na nagiging maaraw maya-maya. So hopefully umulan nga sa amin. At tuloy-tuloy ang tinding sikat ng araw at nasa mahigit 41 degrees Celsius na agad ang aming naging heat index kung titingnan natin dito sa ating heat index monitoring. Pero bago tayo pumunta sa pinaka heat index forecast, dito muna tayo sa ating current conditions. Bukod sa overcast, gloomy nga po, haze ang few clouds ang umiiral sa amin sa Caloocan, at kung titingnan natin sa storm prediction ay may chance na pag-ulan ngayong araw, pero isolated lang malamang yan, at hopefully nga umulan dito sa amin. Kahit ngayon araw man lang sana. Pagdating ng Miyerkules o bukas ng Huwebes hanggang Biyernes ay inaasahan na mas magiging matindi ang alinsangan din daw dahil partially cloudy lang at klaro pagdating naman ng Biyernes. So medyo tuloy-tuloy pa rin talaga tayo makakaramdam ng matinding alinsangan. At makikita natin 36 to 37 degrees Celsius ang magiging temperatura natin hanggang Biyernes yan. Sa last petso na itala na weather station, kaninang 5:42 AM nakapagtala kami ng lowest of 28.6 degrees Celsius. Kahapon nasa 36.3 uli, halos stationary ang naging temperatura namin kahapon at nung isang araw. Pero kahapon na itala ito kahapon ng hapon at 2:45 PM. Ibig sabihin, well, grabe pa rin ang naging heat index sa amin, 50.3 degrees Celsius.
ang grabing init pandama sa amin. So diretso na tayo dahil nabanggit na natin yung ating heat index ngayong araw. At as of 8:40 AM sa amin sa Caloocan, 42.2 degrees Celsius na kagad ang naging init pandama na namin. So pasok agad sa danger ang aming heat index. So sa mga kababayan natin sa Caloocan, mga kankalo, ay uminom ng maraming tubig at asahan ang mas grabe pang magiging heat index natin maya-maya. Dahil as of 10 o'clock AM ngayong umaga, base dito, ang forecast natin, inaasahan, aabot ng 43 degrees Celsius daw ang expected heat index natin. Base yan sa ating monthly average humidity for April na 65% humidity. So expected dyan, magma-maximum yan hanggang 47 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon hanggang alas 2. So malinaw lamang na napakatindi pa rin o grabe ang ating magiging init pandama mamayang hapon. So uminom talaga ng maraming tubig dahil grabe, makaka-heat cramps po talaga o nakaka-heat stroke yung ganitong grabing init na heat index natin. So expected temperature natin daw niyan aabot ng 36 to 37 degrees Celsius at drier humidity na around 53 degrees Celsius. So 53%. So ibig sabihin po niyan ay mas magiging mataas ang ating heat index ng hapon. Ay ingat po sa mga kababayan natin at uminom ng maraming tubig talaga. Mabilis po maka-dehydrate yan. At kung titingnan naman natin sa iba't ibang bahagi ng bansa, yung mga typical na lugar na kung saan matataas ang temperatura. Una, sa Ilocos Norte sa Lawag, expected heat index nila ay 37 degrees Celsius. Yan, magma-maximum yan hanggang 38 degrees Celsius ngayong 11 o'clock AM. So extreme caution po sa inyo dyan, wag po masyadong magpabilad dahil grabe rin ang init sa inyo. Sa may Tugigaraw naman, kasalukuyang forecast ninyo 41 degrees Celsius at maaaring umabot pa yan ng hanggang 47 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon. So matindi rin ang inyong alinsangan dyan. Sa may Isabela naman, bandang Santiago ay expected ang forecast sa inyo dyan 41 degrees Celsius, danger. Maximum hanggang 46 degrees Celsius mamayang alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. So grabe rin ang heat index sa inyo dyan. Sa bandang Dagupan naman, ang expected forecast ninyo ngayong 10 AM ay 42 degrees Celsius at expected maximum hanggang 43 degrees Celsius ngayong 11 o'clock hanggang 12 ng tanghali. So danger level pa rin ang inyong heat index, mainit din. Pagdating naman sa Tarlac, ang expected heat index forecast ninyo dyan ay 43 degrees Celsius, danger. At magma-maximum to 47 degrees Celsius mamayang alauna ng hapon. So grabe rin, halos pareho dito sa amin sa Caloocan o sa Metro Manila ang magiging init ninyo sa Central Luzon sa Tarlac, Central Luzon, kaya wag din masyadong magbibilad dahil grabe talaga ang init sa atin dyan. Sa Batangas area naman, ang in-expected forecast sa inyo 42 degrees Celsius, magma-maximum heat danger yan mamaya hanggang 44 degrees Celsius starting ngayong 12 ng tanghali hanggang mamayang alas 3 hanggang alas 2 ng hapon na nasa 44 degrees Celsius heat index kayo dyan. So matindi rin ang init. Sa bandang San Jose Occidental Mindoro naman, kung titingnan natin yung expected forecast, 41 degrees Celsius din na expected ang kasalukuyan ninyong heat index forecast dyan. Pero expected aabot ng danger na hanggang 42 degrees Celsius ngayong tanghali ng 12 o'clock PM ngayong tanghali. So mainit din sa inyo dyan sa Mindoro. Sa may Cebu area naman, expected forecast ninyo ngayon 41 degrees Celsius, mag-extreme danger o mag-danger po mamayang alas 12 ng tanghali na ma-maximum sa 43 degrees Celsius hanggang alas 2 ng hapon. So wag din masyadong magbibilad, napaka-alinsangan din sa inyo dyan. Sa may bandang Davao City naman ay expected heat index ninyo dyan mukhang mababa, 33 degrees Celsius lamang ang heat index. Yan, double check natin sa Davao City. Ayan, 34 degrees Celsius, extreme caution. Magma-maximum yan hanggang 35 degrees Celsius starting ngayong hapon, mamayang hapon po. So at least dito hindi umabot ng 40. So medyo kontrolado yung heat index sa inyo sa Davao City. Hindi masyado mainit. At dito naman sa may bandang Zamboanga City, sa dagat ko na ipin, yan, sa dulo, 38.2 degrees Celsius o 38 degrees Celsius expected forecast ninyo ngayong alas 10.
At expected ang maximum ninyo dyan hanggang 37 degrees Celsius mamayang alas 2 ng hapon, extreme caution. So medyo kontrolado kahit papaano. Hindi rin umabot ng 40 degrees Celsius. So malinaw, mataas pa rin sa bahagi ng Luzon hanggang South Luzon ang magiging heat index natin ngayong araw ng Miyerkules. Uminom po ng maraming tubig dahil expected aabot pa yan ng masigit pa sa inaasahan ninyong heat index base sa ating forecast na rin na nagiging mataas pa rin ang magiging alinsangan natin maghapon, ha. So ang kasalukuyang pinakamataas na heat index base sa automatic weather stations data feed mula kay Pag-asa as of 9 o'clock AM ngayon ay pinakamataas ang Zamboanga na nasa 43 degrees Celsius ang heat index. Current temperature naman nangunguna ang may pinakamataas ang San Ildefonso, Bulacan at Milagros, Masbate. Yan. So hindi pa ganoon katindi yung alinsangan. Expected yan itong mamayang hapon, lalo na magma-maximum peak pa po yan. So wag masyadong magbibilad kung kailangan magpunta sa mga mall para medyo maibsan muna ang grabing init dahil extended ang magiging heat index natin hanggang this coming Friday nga po. Kung itatabi naman natin sa PX streams in past 24 hours, grabe ang naging temperatura sa Tuguegarao, umabot ng 38.9 degrees Celsius. So halos 39 degrees Celsius na po ito sa parteng Tuguegarao. So kung sisilipin natin yung mga napakamatataas na temperatura, ay nanguna ang Tuguegarao, pumangalawa ang Naiya sa may 37.1 degrees Celsius, grabing init sa kanila. Clark Air Base 37, Subic Bay 36.6, Sangley Point 36.5, Ambulong at Dagupan parehong 36 degrees Celsius. Sa Quezon City, Pag-asa Office, Science Garden 35.7 degrees Celsius. So halos kapantay namin sa Caloocan na nasa 36 degrees Celsius ang Ambulong at Dagupan. Dahil kahapon nakapagtala kami ng 36.3 degrees Celsius po. So grabe po talaga nag-iinit kahapon at asahan yan tuloy-tuloy ngayong araw. Sa Baguio City Stationary, 18.6 degrees Celsius ang lowest temperature sa kanila. At sa Inulan naman ang Borongan, Eastern Samar, nakaranas ng light rain showers lamang na 13 mm na total rainfall. So nanatiling wala pa rin kami o halos zero ang rainfall sa amin sa Caloocan. At sa ating outside humidity, medyo moderate to high ang ating outside humidity, 78%. Bumaba lang ito ng 2% since last hour. Constant na nasa 1011 hectopascals ang highest barometric pressure natin dito sa Caloocan, and steady ito since last hour. At moderate ang ating air quality na nasa 91 index. So moderate po o halos magha-high na nasa particulate matter of 10, 42.9 micrograms per cubic meter. So magmas po tayo dahil medyo meron tayong thermal inversion na nagaganap. Samantala sa ating high tide low tide status, nasa minimum low tide po tayo at kalmado naman ang karagatan maliban na lamang sa dala ng gale force winds, dala ng easterlies. So sa mga papalaot ngayon sa silangang bahagi ng baybayin ng bansa, ingat na lamang sa lakas ng bugso ng hangin. Pero nonetheless ay kalmado naman ang ating karagatan, hindi naman masyado maalon. So yun po ang kagandahan niyan. Sa atin namang almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:37 AM, inaasang lulubog ito ngayong 6:11 PM. At sa ating 27% na lamang na liwanag ng buwan o illuminated, waning crescent, malamang palubog pa lamang ito at 41 degree elevation, altitude ng buwan. So palubog pa lamang po yung ating buwan. Makikita nyo yan kung medyo dimmer ang himpapoy din nyo sa inyong lugar. So waning crescent, magmo-moonrise po yan mamayang bukas na madaling araw 2:40 AM at inasang lulubog ito kinabukasan naman ng hapon at 1:47 PM. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes na makikitang grabe ang alinsangan natin hanggang bukas ng Huwebes. Klaro ang ating maghapon na may 36 degrees Celsius highest temperature natin, pero mayroon daw potentially isolated rain shower. Sana nga lang dito, kahit dito man lang sa amin sa Caloocan. Bukas klaro ang ating maghapon. Ayun, clear skies daw ang ating Thursday, maging ang Friday, clear skies. At asahan hanggang 37 degrees Celsius daw ang ating outside temperature. So grabe, chance lamang ng pag-ulan 3%, mababa. So very isolated lamang ang magiging potentially rainfall kung sakali. Highest sa lowest pressure expected, maglalaro nga po 36 to 37 degrees Celsius. So huwag masyadong magpabilad dahil grabing init natin. At sa lowest pressure expected, maglalaro naman 27 to 28 degrees Celsius.
So, diretso agad tayo sa ating ginagamit ng satellite imagery. Makikita po, ang katimugan lamang ng bansa, especially sa may bandang Mindanao, ay makakaranas ng medyo gloomy at maulap at maulang bahagi po ng panahon. Heavy rain potential mataas sa buong bahagi ng Davao Region, lalo na sa Davao Oriental. So, madadamay na ang buong bahagi ng Davao del Norte, Davao de Oro, especially Campos de la Bari, at maaaring umabot yan sa ilang bahagi ng Bislig o Hinatuan. So, asahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan na mapagkilat at pagkulog. Dala po yan ng near equatorial trough po na nanggagaling nga po sa ITCZ sa may bandang Indonesian Peninsula po dito. So, yung ilang surface trough na kumikilos pa west-northwest, medyo nagpapang-abot sa may bandang Zamboanga Peninsula at Davao Region na nabubunsod po ng mga kalat-kalat na pag-ulan dyan na may kidlat at pagkulog despite na medyo humid pa rin na ang inyong panahon dyan, na may medyo maaraw na paligid, especially sa may bandang central part ng Mindanao at northern Mindanao. Dahil dyan, makakaranas sa mga kalat-kalat na pag-ulan ang bahagi ng Davao Occidental kasama ng Davao del Sur. So halos buong Davao region na po yan, kasama ng City of Davao. Sa ngayon, medyo overcast kayo dyan. Maya-maya, makakaranas na kayo ng mga pag-ulan. Kabilang na ang Sorsogon area ng South Cotabato, Sultan Kudarat, all the way hanggang Maguindanao del Sur na po yan, kasama na ang North Cotabato, Maguindanao. At sa may bandang central naman, ang mula dito sa may bandang Valencia ng Bukidnon pababa ng Davao del Norte ng Davao City kasama na. At dito naman sa bahagi ng Agusan del Sur at Surigao del Sur, the rest ng Surigao region o bandang Caraga area, bagamat maaraw muna sa inyo dyan, partly cloudy, maya-mayang konti lamang siguro mga within 1 to 2 hours, magiging gloomy kayo dyan at makakaranas ng mga ilang kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog bunsod ng near equatorial trough na tinatawag na kaagad dyan ni Pag-asa bilang intertropical convergence zone. Pero sa aking analysis, hindi pa ito intertropical convergence zone dahil makikita ninyo, wala pang mga vorticity tayo nakikita dito. Vorticity, yung medyo nagko-Coriolis dyan sa linya yan. Ang mataas na Coriolis circulation dito pa lang sa may bandang Indonesian Peninsula nga, sa may bandang Maluku, yan. Utara, bandang dito sa may bandang Monado, yan sa may bandang Indonesian Peninsula pa lamang o bandang Papua New Guinea ang may mga vorticity. Pero dito sa atin sa may bandang Mindanao, hindi pa masyado. Trough pa lamang na nagpapang-abot, kaya medyo maulan nga po dyan. Well, dahil officially Pag-asa yan, sundin na lamang po natin, pero malinaw naman sa ating analysis dito at satellite imagery, ay buntot lamang yan ng external ng trough system mula sa ITZZ, dito sa may bandang equator line. Kaya tinatawag natin near equatorial trough dahil malapit po sa equator yung pinaka-vorticity line ng intertropical convergence zone. At dahil dyan magkakaroon nga po ng pag-ulan na nabanggit nga po natin sa iba't ibang bahagi ng Davao Region hanggang Lanao del Sur. The rest ng bandang northern Mindanao, katamtaman ang lagay ng panahon, maaraw at malinsangan muna. So expected mamayang hapon magkakaroon kayo mga isolated rain showers, hopefully. Pero tuloy-tuloy na magiging maaraw at malinsangan ng panahon, kabilang na ang isla ng Dinagat at Siargao Island dyan sa Surigao del Norte. Mula naman sa may bandang Zamboanga Peninsula, papasok ng Misamis Occidental hanggang dyan sa boundary ng Dipolog, Dapitan hanggang Sindangan. At dito naman sa may bandang parte ng Zamboanga del Sur mula sa Pagadian hanggang Mulabe, Bonifacio at Tigbao. Magiging maaraw muna kayo dyan, humid at maalinsang ang panahon. Magkakaroon lang din kayo ng mga kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog depende sa dala o daloy ng near equatorial trough dyan sa inyong lugar. So medyo okay lang, wala tayong magiging komento kung ulanin kayo dyan dahil para maibsan lang ang tinding init. Moderate to heavy rain showers naman pagdating dito sa dulo ng Zamboanga City mismo, patawid ng Basilan at Hulo-Sulo. Ingat po kung sakaling magkaroon ng malakas na busang ulan dala ng heavy rain potential na dumadaan ngayon dyan sa may bandang Basilan. Ingat po sa potentially na flash floods kung sakali man. Pero mula sa buong Visayas, Southern Luzon hanggang Northern Luzon, maaraw, malinsangan po at wala tayong nakikitaan na anumang makakapal na kaulapan. Kukunti lamang magkaroon man ng mga localized thunderstorms sa hapon o sa gabi. Isolated lamang ito lalo na pagdating ng hapon kapag sobra-sobra na po yung water vapor. Magkakataon lamang kung medyo mag-saturate po dahil medyo mababa po yung ating outside humidity dyan sa ibang bahagi ng Visayas sa Southern Luzon.
So kung medyo tumaas na po yung saturation ng humidity niyan, magdudulot po ng mga kalat-kalat na mga mahihina at katamtamang pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, especially dyan sa may bandang Romblon, sa may bandang Saudo Luzon, sa Palawan naman bandang Cuyo at ilang bahagi ng El Nido area. Pero the rest ng Palawan hanggang Puerto Princesa, magiging katamtaman ang lagay ng panahon at maaraw. Medyo magiging maulap lang sa dulo ng Batara sa Balabac dahil may traversion pa rin ng near equatorial trough, so medyo magkakaroon pa rin kayo ng mga isolated rain showers. Pero the rest ng Saudo Luzon, kasama na buong Bicol region, mapa Quezon province man yan, mapa Calabarzon man yan, mula Metro Manila, mapa Bulacan man yan, Central Luzon and the rest ng extreme Northern Luzon, di na natin masyado isa-isahin yan dahil wala po tayo nakikitaan na anumang weather systems na pwede nating maanalisa, kundi easterlies lamang na magdadala pa rin ng grabing init, lalo na sa buong bahagi ng Luzon area maghapon. So, malamang hinihiling natin na umulan. Yun lamang ang malamang iniisip natin ngayon na sana ulanin tayo sa Luzon para makontrol man lang ang grabing alinsangan talaga, mapoks. Wala po tayong magagawa dahil kapag kaganitong peak na ng ating hot dry season, mga gandang katapusan po ng April, expected dyan, umaabot talaga ng 38 to 39 degrees, which is naranasan na nga ng taga-Tuguegarao po ang grabing alinsangan sa kanila. Which is hindi tayo nagkamaling na analysis, di ba? Na pinakita natin last year nga po sa amin sa Caloocan, April 27 na umabot kami ng halos 39 degrees Celsius sa amin sa Caloocan po yan. Last year po yan, April 27. So makikita niyo yan dyan sa may graph. Kaya meron po tayong kompletong ebidensya na may mga records po ang inyong lingkod dahil sa meron sarili tayong weather station device. Kaya meron tayong mga references kung bakit ngayong buwan na ito, ngayong katapusan ng April, between April 23 hanggang 30, dyan na po naglalaro yung pinaka-highest peak natin. So, sa mga hindi pa rin nakakalam, makikita niyo yan sa aking graphs and records, under station all-time records po yan. Ayan, malulod po ninyo, mapapansin ninyo dito, mula January hanggang April, makikita ninyo yung kulay pula na yan makikita natin o maliwanag na dyan po sumipa ang grabing alinsangan sa atin. Yan o, starting March din April po yung pinaka-highest peak natin na naging mataas ang ating alinsangan. Kung titingnan natin sa mga iba-ibang nagdaang taon, base sa aking weather station recording, ay mula April hanggang May po yan, ay tuloy-tuloy kami nakaranas ng maalinsangang panahon. Pero yung average, at least, pinaka-highest talaga ang April na may pinakamataas na average high temperature po. Ibig sabihin talaga, April talaga yung pinaka-peak natin na may pinakamatataas na recorded temperature talaga pagdating ng hot dry season po. So maliwanag naman yan, April hanggang May po yan. Ayun, then pagsapit po yan ng June, ay pumapasok na nga po yung ating habagat na o unti-unti nagpapalit na o nagta-transitioning na yung galaw ng ating hangin. Paano natin nalalaman? Well, base na rin sa weather station, kung titingnan niyo dito sa ating monthly summary, meron tayong tinatawag na wind direction. Dito natin nalalaman yung galaw ng hangin. Mapapansin niyo, January, northeast. Puro northeasterlies o northeast nang gagaling yung hangin. Hanggang March pa nga po sa amin sa Caloocan. No? Then pagdating ng April to May, makikita nyo, nagiging easterlies na o easterly wind na po nang gagaling yung hangin o east. Kadalasan east ang daloy ng hangin. Malinaw lamang na easterlies tayo pagdating ng April o May. And then pagpasok ng June, dito na pumapasok yung tinatawag na southwest monsoon. Kung mapapansin ninyo, between May to June, nagkakaroon na ng transitioning ng easterlies hanggang sa unti-unting nagpapalit na ito. Unti-unti magiging southwest monsoon na. Naghahalo na. Umaagaw na yung daloy ng hangin. Nagkakaroon na tayo ng southwesterlies na hangin unti-unti. Hanggang sa pumatak ang June, magiging southwest monsoon na mga po. So, dyan na po. Taghabagat na natin dyan. Madalas na tayo uulanin, bunsod po ng southwest monsoon. Ayan, kitang-kita po dito. Ito ay mismong record ng aking weather station sa Caloocan. Dito lamang nakikita na natin ang maliwanag na ebidensya kung paano nagiging galaw ng ating klima at galaw ng hangin. Pagka December talaga o pagpasok ng bare months hanggang February to March ay umiiral yung ating northeasterlies surface wind flow o northeasterlies. Pagdating ng December to January, February, di ba, yung ating amihan, di ba, northeasterlies o northeast nang gagaling yan, yung ating hanging amihan. And then northeasterlies surface wind flow pagdating ng March, and then pagpasok ng April o May, easterlies naman, yan yung talagang hot dry season natin.
Pagpasok naman ng June hanggang papasok ng September, southwest monsoon naman. So, malinaw po yan sa ating recording. Bawat taon since 2020 ay ganyan ang nangyayari sa ating klima. So, maliwanag po ang ating ebidensya yan. So, yun po yung ating analysis kung kailan talaga tayo nagkakaroon ng tag-ulan, kailan talaga yung madalas natin na tag-araw o tag-init, tag-ulan at tag-amihan sa ating sa bansa. Then, meron tayong kumpletong recordings niyan. So, balikan po natin yung ating satellite imagery. At makikita natin dito sa water vapor potential. Mataas po yung concentration ng water vapor dito sa katimugang bahagi ng bansa na kung saan may near equatorial trough tayo. Ayan, malawakan po yung water vapor. Maabot ng 30 to 50 millimeters na water vapor dito. Pero pagdating sa bandang Visayas at Northern Luzon, halos wala tayo o tuyo ang ating paligid. Lalo na sa bandang Luzon, tuyong-tuyo po, yung blue na yan. Ibig sabihin, halos mas drier po ang ating paligid. Halos wala pong water vapor na nagko-concentrate dyan sa bahagi ng Luzon. Kaya malinaw lamang na tuloy-tuloy ang ating alinsangang panahon po ha. So kita-kita rin sa ating satellite imagery. So yun lamang po, sana umulan man lang kahit papaano, sana dito sa Luzon. Magkaroon naman tayo ng blessing na ulanin tayo para naman maibsan kahit papaano matinding init sa atin sa bansa. So, ganun lamang po. Wala tayong makikitang pag-ulan sa Luzon hanggang Visayas. Pero pating Mindanao ay makakaranas sila ng mga moderate and heavy rain showers na may mga localized thunderstorms. At since wala pa rin tayong inaasahan na anumang tropical wave o anumang pamumuo ng sama ng panahon sa loob at labas ng ating bansa, wala rin tayong nakikita sa West Pacific Basin at dito sa ating global spectral model, easterlies lamang ang nakikita natin at ilang mga tropical waves dito sa may bandang Mindanao. Bunsod lamang yan ng near equatorial trough at along ng ITZZ sa may bandang Indonesian Peninsula Sea. Yan, pagitan ng karagatan na yan ng Indonesian Peninsula, naririyan yung ITZZ natin o Intertropical Convergence Zone. Maliban dyan, easterlies lamang talaga nakikita nating weather systems na magdadala pa rin ng tuloy-tuloy na alinsangan sa Luzon at Visayas area. At mula rito sa ating mean sea level pressure, wala tayong magiging problema pa rin. So kahit mean winds na babantayin natin ay wala tayong masyadong aktibong convergence na iira lalo na sa silangang parte ng bansa. Ayan napaka-negative po. So dahil po dyan ay wala tayong inaasahan talaga na anumang weather systems maliban lang sa tinding alinsangan natin dala ng easterlies po. So mula sa mga computer models, ganun din ang pinapakita. So wala rin tayong magiging analysis dito. Tuloy-tuloy lamang hanggang nitong katapusan nga po. At which is pinaka-peak nga po natin na hot dry season ngayong linggong ito hanggang next week po ng 30. Yan yung pinaka-maximum peak natin na mas matitinding alinsangan o maximum heat index at highest air temperature ang mararanasan po natin. At dahil dyan ay wala tayong anumang namomonitor dito sa mga computer models o anumang alinmang forecast na maaaring may mabuong sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So dahil po dyan ay mag-ingat lamang po tayo at huwag masyadong magbibilad dahil yun lamang ang magiging kalaban natin, yung matinding alinsangan mga folks. Samantala sa ulat lindol, kahapon nagkaroon nga po tayo ng medyo malakas-lakas at kauna-una ang magnitude 6 dito sa atin sa Pilipinas. At naitala nga po yan kahapon which is na-post natin sa ating Facebook page. So i-analyze uli natin yan kung saan yung nagkaroon tayo ng magnitude 6 bagamat napakalayo naman ito sa Kaminanawan. Dito yan sa may bandang Sarangani Island o halos Indonesian Peninsula na to sakop pa rin ng Sarangani. Yan Davao Occidental. Magnitude 6.3 po ito kahapon na itala 6:17 PM po kagabi po kahapon ng kagabi ng 6:17 PM po naganap. Pero malalim ang epicentral depth nito, 122 km yung kanyang lalim. So kauna-unahang magnitude 6 po ito ngayong month of April. Pero dito pa rin sa may bandang Sultan Kudarat, medyo may mga aftershocks pa rin tayo na mamataan dito sa may bandang off coast ng Palimbang, Sultan Kudarat. So sa mga kababayan natin dyan sa Sultan Kudarat medyo alisto po tayo sa area na yan. Medyo magalaw-galaw pa rin yung tectonic plates dyan o yung may mga pagyayanig pa rin dyan sa paligid na yan. At mula sa ating seismogram, mula kaninang madaling araw, nagkaroon na naman ng mga mahihinang pagyanig kaninang 1:05 AM at ngayong 6:11 o 6:12 AM po. Nagkaroon ng mukhang dalawang magnitude 4.0 yan. So kung titingnan natin sa data feed ni PBox, merong isa kaninang 6:10 AM, ito sa may bandang
northeast ng Dolores Eastern Samar po yan. Magnitude 4.4 po ito na may lalim lang na 15 km depth. Naganap ito 6:10 AM po ito. So malamang ito po yon. Yan, mga 6:10 AM po yan. Pero dito mandang 6:11 AM po eh. Malamang kasi yung travel time po niyan papunta sa amin sa Metro Manila, nagkaroon pa ng ilang delay yung travel ng primary and secondary waving. So normal po yan dahil yung kung ano yung pinakamalapit yun yung mas close na mabilis na nare-read ng kanilang aparato. So magnitude 4.4 po ito sa may bandang Dolores Eastern Samar po. So ingat po tayo sa mga kababayan natin dyan sa Eastern Samar ha. Mula kanina madaling araw, yun lamang ang naitala na magnitude 4 plus and the rest mukhang mahihina pa naman. Pero kung mapapansin natin, may mga aftershocks pa rin na nagaganap dito sa may bandang Sultan Kudarat nga po na binanggit natin sa off coast ng Palimbang Sultan Kudarat. Then after nyan ay wala namang mga medyo malalakas after ng pagyanig dyan sa may bandang Dolores Eastern Samar. At may mga kukunti pa lamang tayo na naitala na mga minor earthquakes. Pero dahil kahapon marami ang naitalang mga pagyanig kahapon, bilangin natin kung ilan ang naging total natin based on ating historical earthquake sa Pilipinas for the month of April 2025. Silipin po natin. Yan. So dahil meron tayong isang magnitude 6 at so far nasa 695 total earthquakes na po tayo. 665 dito is magnitude 2.0 pataas. 23 sa magnitude 4.0, 6 sa magnitude 5.0, at meron na tayong kauna-unahang isang magnitude 6.0 pataas which is nangyari nga po dito sa may bandang Sarangani or dulo halos na municipality of Sarangani, Davao Occidental na may magnitude 6.3 na lindol. So ito yung kauna-unahang magnitude 6 natin for the month of April 2025 at so far halos nasa 695 pa lamang yung total earthquakes natin. So may ilang araw pa para umabot sa mahigit 1,000. Tingnan pa rin natin mga folks, kaya maging mas alisto po tayo lalo na sa bahagi po ng Mindanao dahil mas marami-rami na po o mas marami pa rin ang naitalang pagyayanig lalo na sa may bandang Southeastern Visayas at Mindanao area. So ingat pa rin po tayo mga folks. Sa may bandang Luzon naman, bandang Lubang, yan, sa may bandang Calatagan, Batangas. At sa extreme north Luzon naman, ang bandang Bangged o bandang Ilocos Norte, dyan sa may bandang paligid na yan na Ilocos Sur at Ilocos Norte. So, mag-ingat po mga folks at medyo alisto po tayo sa paligid natin anytime. Samantala, meron tayong bagong dinedevelop ngayon. Isa sa monitoring ito o isa sa paraan ng pagmamonitor natin ng mga tropical cyclones. Itong mga sample nito ay mga nagdaang recorded tropical cyclone ito. Last year po ito. Ang huling record si 97 WP. Ito yung naging category 3 typhoon. Naging category 2 to category 3 typhoon po. Pero usually category 2 ang inabot nitong si 97W. Nakalimutan ko na kung sino ito. Kasi ito yung huling recorded ng aking monitoring system na nasa catch file. So ginamit ko siya para magkaroon tayo ng bagong intensity monitoring para sa possible intensity ng mga bagyo o anumang tropical wave na nabubuo. Kapag may nabubuong low pressure area, nalalaman na kagad natin kung papasok ang forecast nito or maaaring yung forecast niya papasok sa tropical depression to tropical storm time to time. Ito po yung oras niyan sa ibaba. Yan. Per ora po yan. So nandito yung oras at ito yung pinaka wind speed intensity ng hangin. So habang tumatakbo ang oras, may mga chances lumalakas po yung bagyo. Example na lang kay 97W. Yan. At nakikita natin yung mga iba't ibang mga weather agency analysis. Yan. Marami po yan. Entire na yan. Mapa-Atlantic man yan. NOAA, Japan Meteorological, Joint Typhoon Weather Center. Lahat na po ng Joint Typhoon Weather Centers ay naka-plot na po dito. So nalalaman natin kung ano ang mataas na chances of probability na magkakaroon ng potentially wind speed category. Ayan na po. Base dyan, yung mga red line na dash line na yan, ito yung mga corresponding wind speed kung saan papasok sa anumang category. So mula tropical depression hanggang category 5 super typhoon. Siyempre iba ang category sa ibang bansa. Sa Saffir-Stephenson type ng pagmamonitor ng tropical cyclone. At iba naman ang version natin sa Pilipinas, which is hinalo na natin dito. Yan o. Yan. Yung category 1
Tsaka yung typhoon category, halos pareho lamang yung wind speed. So at least madali na nating nalalaman. Pag pumasok yan, nalalaman natin kung hanggang saan. Then nakukuha na natin yung pinaka-mean, at least kinukuha natin yung pinaka-mean. Yan. Diyan sa mean line na yan, nalalaman natin kung ano yung mga potentially category na aabuti ng isang bagyo. Aabot ba siya ng severe tropical storm, hanggang sa category 2 typhoon. Yan. May mga ilang portion na maabot ng category 3. Pero dahil kinukuha natin yung pinaka-mean, probably hanggang category 2 typhoon siya. Itong C97WP. So example lamang po yan. Automatic yan dahil AI assisted na rin to para madali nating automatic na pinaplot niya sa graph, yung chart, yung mga tropical cyclone intensity ng isang bagyo. So tatlong klaseng bagyo po yan. Tulad na lang nito, makikita natin, naglalaro lamang hanggang tropical storm to severe tropical storm yung intensity ng bagyong ito, yung low pressure area na to. So makikita natin, kukunin natin yung mean, halos tropical storm ang nakikitaan natin dito. Dito halos hindi naman siya umabot ng severe tropical storm. Kukunin natin yung mean intensity niya. So makikita natin yung mean intensity tropical storm to severe tropical storm yung pinapakitaan dito. So malinaw po yan. Ito napaka rare cases na magiging category 1 o typhoon category. So dito kay 22W for example ay halos naglalaro sa tropical storm to severe tropical storm lamang ang nakikita ang magiging intensity niya sa loob ng 240 hours po yan. No? Yan. Hanggang sa lumakas siya, nag-high peak in 72 hours and then hanggang sa humina o mag-descend ito in 240 hour period. Isang example naman si WP, si 31WP. Halimbawa lang to. Ito, hindi ito mismo sa West Pacific. Kinuha ko lang to sa ibang bagyo pero kunyari ito ay nasa West Pacific na buo. So, para makita lang natin yung differences ng dalawang ito kay 22W at 31WP. So, dito kung makikita natin, naglalaro lamang hanggang tropical depression to tropical storm yung posibleng aabutin niyang intensity, yung tropical cyclone intensity niya, yung paglakas niya. So, at least dito pa lamang na nagkakaroon na tayo ng initial forecast kung hanggang saan aabutin ng lakas ng isang bagyo. At least meron na tayong analysis forecast within 72 to 240 hour period, di ba? Kung lalakas ba ito o hindi, so at least nalalaman na natin ng mas maaga. Kasi halimbawa, nabuo ang bagyo within 12 hours na, may forecast na kagad base dito sa mga SpaghettiOs models na to, ay nakikita na natin yung mga maaring forecast niya kung ito ay mas lalakas pa sa mga susunod na araw, sa susunod na 48 hour o sa susunod na 72 hour period to 120 hour, etc. etc. At least meron na tayong initial forecast dyan. Diba? Kasi kung titingnan ninyo sa iba't ibang mga professional na meteorologists, ginagamit nila itong tropical cyclone intensity na ito sa anumang specific na bagyo para may mga forecast na kagad kung sa mga susunod pang mga oras or within 3 days ay posible ba itong mas lumakas pa. Yan. Yung mga intensity na yan. So, yan. AI o Artificial Intelligence Assisted na po ito para natutulungan tayo na automatic na i-emulate yung mga posibleng tropical cyclone na namomonitor natin. So, automatic na filter lamang o nadedetect lamang nito anumang low pressure area o anumang bagyo dito sa West Pacific Basin natin. Hindi ko sinama yung ibang bansa. Since tayo sa Pilipinas lang tayo, ang importanteng binabantayan natin yung Western Pacific Tropical Cyclone developments. Yan, sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility yan, along West Pacific lamang. So at least meron tayong bago na chart na binabantayan bukod sa mga iba't ibang tropical cyclone monitoring. So, yung ating mga tropical cyclone kasi na binabantay natin, although meron na tayong mas detail na pagmo-monitor ng mga tropical cyclone monitoring, example na lamang dito, yan, may mga forecast track na kaagad dito,
at iba't ibang mga weather agencies mula kay Japan Meteorological Agency, Joint Tropical Weather Centers at iba pa na ating ginagamit. So example na lamang dito sa ating mga tropical cyclone ensembles. Yan. Tulad na lamang nito, namomonitor po. Yan. May mga ensembles na pinapakita. Pero yung specific natin gaya na lamang ng tropical cyclone intensities, hindi natin ma-distinguish maigi. So sa pamamagitan ng dynamic spaghetti model, nalalaman natin dito yung tropical cyclone intensity ng anumang bagyo na nabubuo. So yan po. Yan. So at least dito, may mga possible na tayong senaryo na maaring namomonitor kaagad in real time at yung expected forecast nito sa mga susunod na mga oras. Kung ito ba ay lalakas or magme-maintain lamang sa specific tropical cyclone intensity. Hindi kagaya dito, ito yung mga ensemble na kung saan yung magiging kilos ng isang bagyo lamang ang nalalaman natin. Yung direction ng bagyo. Yan. Pero nakikita din natin yung intensity niya. Siyempre lumalakas siya time to time. Kaya lang para hindi masyado nating detalye na nalalaman ng yung magiging intensity ng bagyo, gagamit po tayo ng dynamic spaghetti model chart o yung tinatawag na tropical cyclone intensity ng anumang specific na tropical cyclone. At least dito, mas maganda po ang presentation at mas malinaw nating nalalaman yung possible forecast niya kapag nagkakaroon tayong binabantay ng isang bagyo. Dito nalalaman natin kaagad. So, yun lamang po yung pinakamaganda nating madadagdagan ito. Soon to be, malalagay na rin ito sa ating webpage anytime. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast sa araw ng Miyerkules, April 23, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, April 23, 2025. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye gusto nyo malaman na hindi natin isama ngayong umaga o ngayong magtatanghali sa ating reporting since
alinsangan lang naman talaga ang magiging kalaban natin ngayong linggong ito. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa mismong reading ng aking aparato sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.